Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang papapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, iyang pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw, ang lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ang lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sinag ng bughang liwayway at araw ng kalikasan, halina't kami tangnawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumay Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas siya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Huling araw ng siyam na araw na pagnonobena para sa kapistahan ng kapanganakan ng Poong Jesus Nazareno. Palapakan mo natin ang Poong Jesus Nazareno. At sa huling araw, narinig natin ang pangalan ni Zacarias na sinasabing kanyang dahil napuspos ng Espiritu Santo, kanyang naisambulat, naipahayag ang mga propesiya na nagpapatunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Katuparan. Sabihin nyo nga po, katuparan. Yan. Kamusta po ba?
Pasko na po. Just in case lang. Pasko na po. Mamaya sasalubungin na natin. Ano ba? Kamusta ba ang mga mood natin? Dahil magpapasko na, excited ka ba o wala lang? Pag sinabi ba mamaya, pag sumapit ba ang alas 12, magkakaroon ba tayo ng maligayang Pasko o Pasko lang? Gusto natin maligaya. Pumalakpak nga yung gusto maligaya ang Pasko. Kung gusto nyo maging maligaya ang Pasko, huwag kayong tumutok sa mga bagay na wala. Ikalulungkot nyo lang. Pero, ituloy mo lang. Kung meron kang hinahangad, meron kang hinihiling sa Diyos na magpasa hanggang ngayon, hindi pa ibinibigay, hindi mo pa nakukuha, kapit lang. Hintay pa more. Baka ngayon, mamaya, bukas, baka sa susunod pa. Kapag talagang handa ka ng tanggapin at masorpresa ng Diyos. Sa halimbawa na ipinapakita ni Zacarias, kung babalikan natin ng konti ang kanyang kwento, nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi sa kanya, sa wakas, dininig na ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak na kayo. Biriin mo, no? Imagine niyo po, ha? Siguro, sabihin na natin, mga 20 years old pa lang. Sabihin lang natin, no? Nagdarasal na sila ni Elizabeth. Simula nang sila'y makasal, nagdarasal na sila na magkaanak na. Kailan tinugon ng Diyos? 70 years old? 80 years old? Sa pananaw natin, ang tagal naman, Lord. Ang tagal naman. Pero hindi bumitaw ang mag-asawang ito. At dahil sa kanilang katapatan, sa paglilingkod sa Diyos, ito ang talagang masasabing surprise! Ganun talaga ang Diyos, manorpresa. Pero sa karanasan ni Zacarias, para mas mag-sink in sa kanya yung biyayang ibinigay ng Diyos sa kanya kasi talagang overwhelming eh. Anong ginawa kay Zacarias? Pinatahimik. Gaano katagal pinatahimik si Zacarias? 9 na buwan. 9 na buwan para pagnilayan, pag-isipan ng mabuti, at tingnan at balikan na ang Diyos ay Diyos ng tumutupad ng pangako. Tapat sa pangako ang Diyos. Kaya siguro po, no? Isang magandang paanyaya din sa atin. Maraming bagay yung nangyayari sa paligid, nangyayari sa buhay mo na hindi natin naiintindihan. At ang paanyaya sa atin, nawa, bago sumapit ang Kapaskuhan, manahimik. Yung maglaan din tayo ng panahon na manahimik. Kaya magandang pagkakataon to. Bakasyon na. Christmas break. Diba? Huwag ka nang magtrabaho pa. May maliban lang sa amin, no? Sa simbahan. Kasi pag nag-break kami, wala tayong misa. Pero yung kahalagahan
ng pananahimik at sa ating pananahimik ay nag-iisip tayo at pinagninilayan natin yung mga nangyari sa buhay natin, lalo tigit yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag doon sa mga inaasam-asam mo na hindi pa ibinibigay. Tingnan mo din yung mga bagay na hindi mo naman hiningi pero naibigay at ibinigay sa iyo ng kusa ng Diyos. Kaya ito si Zacarias, matapos ang 9 na buwan ng pananahimik, ang unang lumabas sa kanyang bibig, purihin ang Diyos ng Israel. Di ba? Sabihin nyo nga po, purihin ang Diyos. Yan na ba yun? Purihin ang Diyos. Ulit. Wala no? Sadyang nakadepende sa ano yung nararamdaman mo ngayon. Parang, sana po, no? Sana talagang sa puntong ito, yung damdamin mo ba talagang at yung karanasan mo, yun yung magtutulak sa iyo na magsabi talagang, purihin ang Diyos kasi naramdaman mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Kasi kung hindi mo yung titingnan, wala, ganun lang. Praise the Lord. Oh, amen. Okay. Taas ang kamay, mamaya. Ganyan. Okay. Hindi naman talaga, purihin ang Diyos. Nagtataas kasi, penge, Diyos, penge. Huwag naman laging hingi. Dapat, salamat sa Diyos. Dapat may pasasalamat naman. Maraming beses nga, may natanggap tayo, hindi naman tayo nagpasalamat. Kasi para bang utang na loob ng Diyos na nagbigay sa iyo. Kaya yung gratitude, yung pasasalamat, wala. So mas magiging maligaya ang Pasko natin kapag na-appreciate mo ang mga ginawa ng Diyos para sa iyo sa buong taong ito o sa buong buhay mo. Hindi laging problema, ha? Hindi laging wala. Maraming pagkakataon na tayo po ay biniyayaan ng Diyos. Kaya nararapat lang sa araw na ito, huwag mong kalilimutang purihin ng Diyos at magpasalamat sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban mo kami ng mga biyayang bumubukal sa iyong mabubuting kalooban. Ang ating pong itutugon, O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi, at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at tanglawan ng iyong liwanag, talino at kalakasan, ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyang lakas ang mga nanghihina, paghilumin ang mundo mula sa pandemya, pasiglahin ang mga nagdadalamhati, at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at basbasan mo ang aming mga anak at mga mahal sa buhay, habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan.
Halina't dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa ito na aming panabikan, ang pagdating ng iyong anak na may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naparito mo, anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Ika'y kulong ng mundo. Hirap, sakuna at lungkot. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal. Amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mo ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga larawan na ibinigay po sa inyo kanina. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po sa lahat.